Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Impeachment pa rin, no? Watch, bago lang ho ito, 1 hour ago, no? Watch, Attorney Romulo Macalintal, weigh in on BP Duterte impeachment. Oh, pakinggan na natin, ha? Attorney, so mukhang ano na nga talaga, paano yun? Mukhang adjourn na talaga ang Senate at mukhang wala nang mangyayari. Ano pong tingin ninyo yung mga pwedeng scenarios? Doon sa impeachment ni Sara. Impeachment ni Sara. Well, kapag ka ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan kasi wala ng panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ka ang Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kanilang Congress sa panahong ito, hindi na po pwedeng i-take up yung previous matters and proceedings. Ibig sabihin, yung nakabimbin ng mga kaso, mga nakabimbin ng mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, i-consider yan na as if they were presented for the first time. Na sa kasong ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari niya na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre, nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwede magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Nang ibig sabihin, sa loob ng isang taon, isang impeachment case lamang ang pwedeng isampa sa isang impeachable official. So ang mangyayari, dapat yung same impeachment lang, pero matatransfer sa new Senate? Ganun. Yes, para yung hindi mangyaring dalawa. No, kahit na yung same impeachment case ang ibibigay sa bagong Senate, iyon ay ituturing na bagong kaso. Hindi ito ituturing na lumang kaso, kundi ituturing itong bagong kaso as if they were presented for the first time. Kaya ang mangyayari niyan, sa loob ng isang taon, parang lumalabas na dalawang impeachment case ang isinasampa laban kay Ms. Sara Duterte na ipinagbabawal ng ating saligang batas. Kasi maliwanag din sa rule ng Senado na yung mga bagong senador, they are not bound by the actions and deliberations of the old Senate. Nang ibig sabihin, kung tayo mga bagong senador, hindi tayo gapos ang ating mga kamay para dinggin o gawing mga ginagawa ng dating mga senador. So yun nga, so hindi pwede, sir. Kung June 2 ang sisimulan nila, kukulangin ng panahon kasi kailangan mong pasagutin si Sara Duterte. Kailangan niya ng 10 araw. 10 araw ang binibigay ng rules nila. 5 araw naman para sa prosecutor para sagutin yung sagot ni Sara Duterte. Pagkatapos magkakaroon pa siya ng mga deliberations yan, baka kulangin talaga ng panahon kung sa June 2 sila magsisimula. Ngayon, ang pinakamagandang gawin nila siguro ay tanggapin nila na humingi sila ng permiso sa Pangulong Marcos na magkaroon sila ng special session. Kasi sa special session, bahala na in 23 senators na sila ang mag-decide kung dapat ilang ipagpatuloy itong impeachment case nito ni Ms. Sara Duterte. Pero kung special session, sir, parang hindi ba magmumukhang para mamadaliin, para mahabol na matapos before June 30? Well, talagang yung consequence. No? Well, talaga Baka nakalimutan niyo po ito si Romy Macalintal, si Atty. Romy Macalintal. Napakagaling ho niya ang abogado. Yan po ang abogado ni BP Leni. Nung si BP Leni ay inaakusahang nandaya sa vice presidential race ni Bongbong Marcos. At itong hinarap po nito si Atty. Romy Macalintal hindi ho pinagtulungan ho ito maingay si Glenn Chong, attorney. Si Victor Rodriguez. Yan ang talagang lumaban dito at pinaninindigan nila na nagkadayaan. At higit sa lahat, si Garcia, yung COMELEC chairman ngayon. Oo. Yun ho mga nakalaban nito. Nilampaso sila lahat. Panalo si
Romy Macalintal. Matalino ho to, pero tignan niyo siya sabi niya. Talagang ganyan, politika kasi ito, ano ha? At saka, siyempre, hinihintay din naman ng taong bayan ano ba mangyayari. Kasi sayang naman yung ginawa ng House of Representatives, ano ha? Na kung on basis of technicalities, ay hindi matutuloy itong impeachment case na ito ni Ms. Sara Duterte. Ang sinasabi naman ng iba, na kasi daw ang impeachment court ay para ding regular court, na pag nagpalit ng judges o nagpalit ng justices, ay tuloy lamang ang kaso. Pero magkaiba po kasi yung impeachment court at saka regular court. Ang regular courts, sila ay may panuntunan sila doon sa tinatawag na rules of court. Sila ay sumusunod sa rules of court. Dito sa impeachment case na ito, ang Senado may sariling rules. Hindi pwedeng gamitin yung rules of court dahil sa may sariling rules ang Senado. Kung walang sariling rules ang Senado, pwede na gamitin lang ang rules of court in suppletory character, na pwede sila maging basehan nila yung rules of court. Pero dito, may sariling rules ang Senado na sinasabi mismo na talagang pag natapos ang Congress mo sa panahong ito, tapos na yon. Tapos na rin ang lahat ng mga nakabimbin mong mga kaso, mga proceedings na tinatawag. Maliwanag na sinasabi kasi ng Section 123 ng Senate Rule 44, all matters and proceedings pending in the present Senate shall be deemed terminated. Ano po to, wala akong binabasa to. Yun laman mismo ng utak niya, yung tinatanong sa kanya, sinasagot niya base sa laman ng kanyang ulo. Upon the creation of the new Senate. Maliwanag na maliwanag yun. So talagang it's now or never, dapat before June 30 talagang matapos and mag-special session. Yes, oo. Para itong panahon ito, at least meron pa silang February, March, April, mga 4 months pa. At palagi ko naman sa loob ng 4 na buwan, ay baka matapos nila yan. Hindi naman siya parang minamadali, sir. Hindi naman. Oo, may time naman yan. Tsaka, mahaba rin naman yung mga articles of impeachment na ginawa nila. 7 articles yan. At saka mangyayari kasi yan, bawat article pagbubutuhan nila. So matapos ang mga hearing, tatawagin ng presiding officer ng mga senador, Senator A, how do you vote for Article 1? Ano ang boto mo sa Article 1? Guilty or not guilty? Article 2, tatanungin naman sila. So, alin man doon sa article na yon na mapatunayang guilty si Sara, patatanggal siya. Pero kung kahit isa lang doon, pero kung lahat ng articles masabing not guilty, wala siya, hindi siya matatanggal doon. So bagay, more than enough time. Yung ka-ERAP naman parang ganito. Yung kay-ERAP, halos ang buwan lang, 2 buwan lang yun eh. Hindi masyado nagtagal yun eh. Kaya palagay ko kayang-kaya yan kung sisimulan kagad nila. Kasi definitely, kung yung Senate na after June 30, papasok na doon yung sinasabi ninyo na yun nga, pangalawang impeachment. Hindi pwede. Yes, kapag nagkaroon ng panibagong Senate na silang didinig, parang lalabas na bago ito, as if presented for the first time. Yung kasi yung phrase na yun ang nasa rules na medyo delikado ron, as if presented for the first time. At saka yan, ay nilinaw din yan at tinanggap yan ng ating Korte Suprema sa kaso ng Javier versus Senate at saka yung Garciliano versus House of Representatives, na talagang sinight yan ng ating Korte Suprema na dapat ito ay susundin ninyo ito dahil sa kayo mismo ang gumawa ng rules na yan na lahat ng mga proceedings ninyo ay terminated upon the termination of your Congress. Okay, and kapag in-insist pa rin yun, pwedeng mag-Supreme Court. Yes, may magandang dahilan si Sara para siya ay magpunta sa Korte Suprema. Ano kaya naman masasabi ni dito? Ni Chis Escudero kay Romy Mac, mga friend? Wala ho siyang binabasa. Yun ho tinatanong sa kanya, laman ho ng kanyang ulo, di ba? Tsaka hindi ho basta-basta yan. Election lawyer po yan di ba? Hindi basta-basta election lawyer, di ba? Si Garcia at saka si Rodriguez ang nilampaso niyan nung kapanahon ng 6 na taong tuloy-tuloy ang petisyon na si Bongbong Marcos nadaya. At yun nga, nanalo si Romy Macalintal. Pero ang ganda ng bayo taktakan kala mo talaga si Reyes at saka si Rodriguez at saka si Garcia, talaga namang akala mo talaga
talagang nagkakasinusupalpal sila ni Romy Mac. Naganda akong panoorin nun eh. Yung mga debate na yun na nadaya na ganito, nagpa-recount, recount. Eh, wala naman nangyari sa recount, di ba? Ganun nangyari dun eh, di ba? Pero talagang yung Rodriguez at saka yung tong si Garcia, talagang namang, akala mo naman talagang, totoong-totoo rin ang kanilang mga dokumento na nadaya si Bongbong Marcos. Pakinggan natin si Chis Escudero. Hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba ng pagtrato ang mataas na kapulungan ng Kongreso sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyan diin ni Senate President Francis Escudero sa gitna ng usapin kung kailan magsisimulang talakayin ng Senado ang kaso ngayong nasa kanila na ang Articles of Impeachment. Paliwanag ng mambabatas, maaring mapagbintangan o maakusahan ng Senado na binabago ang proseso kung mamadaliin o didiinan ng pagtrato rito. Pinakamagandang ebidensya at batayan niya ito na magiging patas sila para dito. Bunsod nito, walang plano ang liderato ng Senado na magpatawag ng special session para mapabilis ang pag-usad ng kaso gaya ng mungkahi ng ilan. I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Sa ngayon, visually verified o nakita na ng ilang tauhan ng Senado na wet signature o aktwal na pirma nga ang lagda ng mga kongresista na nag-endorso ng Articles of Impeachment. Ipinagbabawal kasi ang paggamit ng electronic signature. Ngunit muling paglilinaw ni Escudero, mahaba pa ang prosesong pagdadaanan bago ang pagsasagawa ng aktwal na impeachment trial. Kapag natalakay na ito sa plenaryo sa pagbabalik sesyon ng Yung pala, mahaba pa pagdadaanan eh. Dapat talaga umpisa na sana ngayon yan, di ba mga boss? Dahil hindi basta-basta yung kaso na yan eh, di ba? Hindi mo kagaya ng mga kila Corona yan eh. Ito iba eh, di ba mga friend? Mamaya, dudugtungan ko to. Pakinggan pa natin sasabihin ni Chis Escudero. Kongreso sa Hunyo, maaaring abutin pa ng isang buwan o higit pa ang aktwal na paglilitis. Ibig sabihin, posibleng isasagawa na ang impeachment trial sa 20th Congress. Most likely when the new Congress already enters into its function, that means after SONA. SONA, I think, is on July 21. So trial will commence after that date. Patay na rin sa ilang nagdaang kaso, sinabi ni Senador After July pa pala, hindi pa pala June. July pa, after SONA, sabi ni Chis Escudero, di ba? Escudero na maaaring tumawid ang impeachment case sa kasunod na Kongreso. Gayunman, may karapatan niya ang sino man na questioning ito. Ngunit hanggat walang kautusan ang Korte Suprema, partikular na ang temporary restraining order, ay gagawin ng Senado ang tingin nilang tama kaugnay ng impeachment trial. Samantala, naniniwala ang ilang kongresista na tatayong impeachment prosecutors na maaaring pagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay VP Sara hanggang sa 20th Congress. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Senador Escudero na isasagawa pa pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pag-convene sa impeachment court. Sa June 14, 2025 na nakatakdang magtapos ang ikatlo at huling sesyon ng 19th Congress. Kami po, ang paniniwala ko po, ang Senate po is a continuing body. Kaya po kahit po simulan ito sa 19th Congress, po pwede pa rin po itong Si Chua. ituloy sa 20th Congress. While the 20th Congress can continue the process, they don't need to go back from step 1. Ang gagawin lang ng 20th Congress is to continue from where the 19th Congress stopped. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Gulo-gulo no mga friend no. Pero sa akin no mga boss, hindi natin hawak ang tadhana. Diba? Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Mga friend. Huwag naman ipahintulot ng tadhana. Hindi mo alam ang buhay ng tao. Walang nakakaalam eh kung kailan mapuputol ang kandila. Swerte yung mga kagaya nila Enrile na mahahaba ang kandila. Paano yung diba mga boss? Si Bato, mahaba kandila ni Bato. Diba?
kung hindi siya nakababaro sa helicopter, di patay na si Bato. Diba? Di natin alam. Si Jesse Robredo, magkakaakalang ganun ang kanyang magiging sasapiting kapalaran. Babagsak ang helicopter. Kobe Bryant, ganun din, di ba? Sarili niya pa yatang private helicopter pa yata ni Kobe yung bumagsak. Hindi ho natin alam eh. Aksidente, hindi mo alam kung paano whatsoever. Ha? Tanong, wag naman sanang ipatulot ng tadhana, may mangyaring hindi maganda dito kay Bongbong Marcos. Kaya bang, alam nyo, marami hong nangyayari na hindi ko masabing kababalagan. Ito ho ang kauna-unahang Vice President na na-impeach sa Pilipinas. Ito ho ang kauna-unahang kaso na ini-impeach ang pangalawang Pangulo. May yung Pangulo, meron nang na-impeach. Yun nga si Erap sabi. Ito, ba? Pero, naging people power pa ho yun eh. Hindi naman talagang ano siya eh. Ang tumanggal kay Erap, tao eh. Ba? People power eh. Oh. Kasi yun nga pagbubukas nung Jose Velarde account, nanalo pa yung mga kaalyado ni Erap dun eh. Kaya nga nag-walk out yung mga senador eh. And the rest is history. Lumabas pa si Erap na, sige, buksan nyo na yung envelope. Wala na siyang nagawa eh. Di ba? Yun no, yan eh. Kagaya sinasabi, maraming nagsasabi, no? Pag talagang pwede, kagaya sabi ni Romy Mac, di ba? 4 na buwan yan eh. Pwede talaga eh. Tsaka yun nga, no? Isa lang. Kasi 7 yung kaso eh. Isa lang doon ang lumusot. Sabi ni Atty. Mac tapos na. Tanggal na siya. Antitigas ng mga nakasampang kaso, kagaya nung pagbabanta niya sa buhay ni, pagmumura niya. Trabaho ba naman ng Vice Presidente yan? Si Atty. Leni Robredo nga, lahat na, hindi man lang nagsabing gago kang presidente ka eh. Hindi naman ginanong si Digong, di ba? Mga walang niya kayo. Nire-red tag nyo ko, wala namang gano'n si BP Leni, wala naman siyang kasalanan, di ba? Ito, grabe ito. Siya pa ang ano, di ba? Kutak narinig niyo kung paano murahin yung mag-asawa, si Bongbong, tsaka si Lisa. Puta, talagang hindi makain ng aso. Di ba? Uhukain yung si Marcos. At itatapon sa West Philippine Sea yung kanyang bangkay, ang abo niya. Ano ba yan? Tapos, wala na, kung tutuusin nga wala naman ng paglalabanan sa Senado eh. Napakagaling mong abogado para lumusot ka rin sa 7 na complaint dito kay BP Sara. Yung pera, 612.5 million, hindi may paliwanag, asa na yung La Chica, asa na yung Nolasco, na pinagpasahan ng kwarta. Puro sila COA. COA lang dapat magsabi kung nakaw kami. Yung COA nga, nagkakanta pili-pilipit yung sagot sa Quadcom eh, di ba? Kung tutusin mo ito, wala nang kalusot-lusot ito. Isa lang ang kailangan, hindi naman yung 7. Kaya sabi ni Romy Mac, di ba? Kung doon sa 7, na-acquit siya, yun, ligtas siya. Sa 7, pero pag may lumusot na isa, tanggal siya. Di ba, mga friend? Kaya hindi masyadong marami pang pag-uusapan dito. At kung sa ebidensya rin lang, ang prosecution talaga namang, sabi nga nila Congressman Chua, solido ang kanilang mga ebidensya. Dahil, wala namang gawa-gawang ebidensya eh. Hindi kagaya kay Laila de Lima na ang ginamit ng mga testigo, preso. Ang testigo mismo, si Sara Duterte. Sarili niya. Tsaka yung mga tauhan niya, nagkakadahima-himatay nung di ba? Mga friend,
Wala akong ano eh. Maski pa isang baul yung isang ano yung mga abogado niya, hindi ho wala. Maski kayo, sinong ano, paano nyo ilulusot yan? Sige nga, lalo na yung kung mausap na ako ng papatay, patayin mo. No joke, no joke. Oh, kasama ho yun eh. Sa isinimpang kaso sa kanya eh. Oh. Eh talaga naman hong karimari-marim yun. At yung kaso na yun, eh hindi lang ho dito sa Pilipinas. Buong mundo ho yung pinag-usapan yun. Yung pagbabanta sa buhay nitong mag-asawa at saka nung Senate, yung ating Speaker of the House, di ba? Yan lang ho yan. Oh. Pero nakakitsis Escudero yan. Yun nga tanong. What if wag naman sanang ipahintulot ng tadhana na may nangyari kay Bongbong? Kaya bang awatin nitong impeachment nito na na-impeach na si Sara? Hindi na pwedeng ideklara na siya ang papalit na pangalawang na pangulo? Yun ang tanong, mga boss, ha. Basa. Ako, hindi ko alam. Baka mamaya, halos magkantara pa yung magdideclare diyan na, ito na presidente natin. Magkulab na po tayo, mga friend. Nakakatawa lang. Pero, talagang, ngayon lang ho ito nangyayari. At saka, ganitong klaseng kaso, putik. Tsaka yun, sabi ni Sara Duterte, tinanong siya, kung pupunta ka ba kung sakaling magkaka-trial na. Hindi na ikaw. Sabi naman ng mga abogado ko, maski hindi na ako pumunta, sila na lang kasi baka pag pumunta pa ako, ma-intimidate pa si mga senador. Di ba? Sabi niya, di ba? Tsaka yun nga, sabi niya, mas masakit pa yung iwan ka ng boyfriend mo o kaya girlfriend mo kaysa itong na-impeach ka. Di ba? Mga salita, pangalawang pangulo yan. Mga senador. Dapat umaksyon na kayo dahil marami namang mas nagsasabi. Chief Justice dating Justice Carpio, yun din na sinasabi. Di ba? Dapat umaksyon na. Di ba? Sabi nga ni Romy Macalintal, 4 na buwan yan eh. 4 na buwan. Isa lang naman ang lumusot dun eh. Tinatapos yung unang kaso. Guilty or not guilty. Pag may isang naging guilty ron, tapos na. Hindi na kailangan ituloy pa. Ang trial, tapos na dun eh. Hindi naman kailangan yung 7 na lahat eh. Isa lang ang kailangan eh. Di ba? Tapos na. Magkulab na po tayo, mga boss. Mantakin mong bigat ng laban na yan. Kailangang maano siya, ma-acquit siya doon sa 7. Pag may isang lumusot, tanggal siya. Ganun kabigat to, mga pre, paano kung sa isa pa lang, yung una pa lang, yung pinabi niya, papapatay niya yung ano. Di tapos na sana, di wala na. Plus yung mga pera, mga ano ko. Pag lumusot, God save the Philippines. Magkulab na po tayo, mga pre. Yun tanong, mga pre, sana hindi naman mapagbiro ang tadhana, mga boss, Kaya bang awatin yung mga nakasampang kaso na yan kay Sara kung may mangyayaring hindi maganda sa Pangulo ng Pilipinas? Ano sa palagay niya, mga boss? Yan ang tanong niya. Tanong ko. Hindi ho ano yan. Hindi natin alam di ba? Kung anong kapalaran ng isang tao. Jesse Robredo nga, kalahin mo magiging gano'n. Si Bato lang, nakalusot lang si Bato. Kung hindi nakababa si Bato, tepok si Bato. Yung sa helicopter, di ba? Erin Barela, shout out, my friend. Si Senator Risa Ontiveros lang ang hindi DDS sa Senado ngayon, patay. Reynaldo Gonzales, shout out. Shout out, Christian Cheng, sabi niya. Ibigan mo ba si Christian Cheng? Kalat ni Baya, shout out.
Good afternoon, Kasani, sabi ni Kalati. Purgayin mo sila ng todo, Kasani, nang masimulan na ang impeachment na yan. Hala, bira. God bless your family. God bless. Kalati. Socorro Makahiya, welcome to the club. Opinyon ko po, siguro po hindi siya ang uupo sa mababakanting VP seat. Kaya tinatamad na. Patay tayo dyan. Ganun ba yun? Dapat magsipag siya para siya ang maging umupo, di ba? Socorro ulit. Bakit siya gagaya sa lower house? Gaya-gaya lang pala ang Senate President. Walang sariling paninindigan. Pati pagsagot po niya at ang pag-intindi niya sa definition ng forthwith ay katawa-tawa. Mas marami po palang kabubuhan sa mga politiko, mapaagbugado man. Patay tayo dyan. Nga eh. Diba? Sabi niya pa. Tapos kayo magpabanjing-banjing dyan. Kami kapag aapuray nyo. Hindi! Patay tayo dyan. Kongreso! Nagpabanjing-banjing pala daw kayo eh. Tapos ngayon sila pipil... Pating. May explanation ng Kongreso, hindi sila nagpabanjing-banjing. Talagang inaral nilang mabuti ayon sa mga senador, sa mga kongresista, na matibay talaga ang kanilang isasampa. Hindi kaya si Velasco ang nagpabanjing-banjing, yung parang si Kuya Cesar ang magsalita, matagal na daw sa kanyang lamesa, hindi pa pinapasa. Parang gano'n. Hindi Kongreso, di ba? Kalat ni Bayo. Ito ring mga sumulat ng 1987 Constitution ay mga mga utrong, mga gago rin. May forwit pang nalalaman ang mga bugok. Dapat ang isinulat nila ay aura mismo. Yun. Mga gago. Malulusutan kayo dyan ni Sarah My Love sa kaungasan nyo. Patay tayo dyan. Talagang ikaw naman, puro ka Sarah My Love eh. Librado Ludovico, shout out. Hello Karox and to all warriors. Mabiyayang madaling araw ng linggo, 2:23 AM. Mukhang si Escudero ay DD shit. Hay, naku, ewang ko sa inyo, mga sinatong. Si Senator Risa na lang ang hindi sira ulo, halos lahat. Sibak ang mga utak. Lord, ICC, paratingin muna po, please. At ang bansang Pilipinas ay mapaayos na. Thank you, Lord. Amen. Diba? Shout out Mike Michael Edwin, my friend. Nandiyan siya, friend, sa Ontario, Canada. Yung ba makontak, librado? Galati Baya ulit. Maliban, ano ba itong si paring Blenglong? Dito lumalabas na hindi lang siya weak leader, kundi saksakan ng tanga. Bakit naman? Tanga pa, sabi niya. Naglagay ba naman ng senatorial lineup na nagtatraidor mismo sa kanya? O yun. Hoy, huwag kang tatanga-tanga dyan. Baka paggising mo, ay nasa labas ka na ng Malacanang. Patay tayo dyan. Mainita ulo ni Kalati dito kay Blenglong. Shirley J. Sir, shout out Ibang klaseng mga tao, yung mag-ama na yan. Hindi sila normal mag-isip. Nakakapagtaka, bakit hinahangaan ng mga tao yung ganyang klaseng tao? Abusado sa kapangyarihan. Lahat yata ng kasamaan nasa kanila na. Ang daming nahawa sa kanila na nakapwesto sa gobyerno. Mga sakim sa kapangyarihan at kwarta. Totoo yan, Shirley. Totoo yan. Saka ito ang Senado na to, mga boss. Di ba nila nakikita kung ano nangyayari sa Kongreso? Di ba? Dapat pagdating sa kanila, sana hindi na nila tinanggap yung papel. Di ba? Sana nyo na. Yung pala katwiran ni Chis Escudero, nagpabanjing-banjing kayo dyan, tapos ngayon, paasa nyo sa aming problema. Hindi sana hindi mo tinanggap. Sana nyo na paasa amin yan sa June. Yan nyo na dyan matulog. Di ba? Gano'n? Ay. Ewan. Wilfredo Pampilon, welcome to the club. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox.
Ang sabi daw ng batas, kailangan daw, schedule daw nila agad yan kapag natanggap yung impeachment galing sa Kongreso. Kaya lang, parang may mali daw dito. Dapat daw, ina-aksyonan ito ng mas maaga. Pero sa June 2 pa daw ito magaganap, sabi mismo ni Senate President Cheese. Ang gulo naman ata nito. Ano ba ang dapat, lalo pa? At majority ng congressman ay bumoto dito para ma-impeach si Sara. Di ba, Sir Rox? Yun nga. Halos 80%. Tapos kaya, ibig sabihin nun, Senado, urgent na yan. Oo. Tapos sabihin mo, bago na naman sabi niya, pagkatapos na raw na SONA sa July. Tangin. Muna Cheng, shout out. Meron din yabang din itong si Escudero. Ikaw ang may gustong maging Senate President. Ngayon, wala ka palang alam sa batas. Mistisong digong ka pala. Delikado tayo sa taong ito. Mayabang pa kung magsasalita. Pweh, makita ulo naman nito kay Chis Escudero, si Batang Blooming Trip. Elizabeth Iscario. Hindi ko tuloy alam kung bakit ganito itong si Chis. Pabor ba siya o hindi sa impeachment? O takot din siya sa mga Duterte? At ito namang mga senador na mga Duterte, dapat mahiya kayo. Magiging judge kayo ng pang-impeach kay Sara. Sana maging parehas kayo lalo na at malakas ang ebidensya para matanggal at di na makabalik itong si Sara. Di ba, Sir Rox? Oo naman. Kung totoong para sila sa bayan at yan ang sinumpaan nila. Kaya nga tinatanong ko, ito ba Senado, Senado ng Pilipinas o Senado ng Duterte? Edmundo Cheng, sabi niya, dapat lang na palitan itong si Senate President na Escudero ni Hontiveros, hindi tayo dapat magtiwala sa kanya. Magagalit sa si Hart yan. Maril Pabianak, shout out. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. May issue pa nga po, di pa nag-start ang trial, may hatol na si Amy Bongo at Kimo. Ay, mga pasaway talaga. Nakaka-stress sila. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Mundo Cheng ulit Bakit gusto pang pagtagalin ni Chis Escudero ng 3 buwan? May hinihintay ka bang galing sa mga Duterte? Halata ka. Dapat apurahin mo ang aksyonan mo na agad para hindi na makahalatang mistiso ang digong. Patay tayo dyan. Edmundo Cheng ulit Oy, Escudero, magbasa ka ng Book of Law o binago mo na. Patay tayo dyan. Edmundo Cheng ulit, Escudero, magkano ba? Patay tayo dyan. Ang dami yung Mundo Cheng ko. Galit Mundo Cheng ulit, nuno ng kayabangan ang Senate President na ito. Bobo rin pala. Mas maraming abogadong na may utak pa kaysa sa iyo na dapat aksyonan mo na may hinihintay ka bang manggagaling sa mga Duterte. Tayo dyan. Baka meron na. Mundo Cheng ulit Huwag niyong paniwalaang pag ang mga pananakot ng mga Duterte yan lang ang panlaban nila. Ang manakot. Diba? Mundo ulit. Si Lenny, ang sleeping giant na darating sa eleksyon sa 2028, itaga mo sa ulo ni Bato. Patok si Lenny. Huwag lang makikialam. Yan si Garcia. Tayo dyan. Mundo Cheng ulit. Lenny ang mananalo sa 2028. Gusto mo, pustahan tayo, 5 mo tamang barko. Basta igapos lang si Garcia. Ang gulo nito. Batang Blooming Trip. Mundo Cheng ulit. Huwag niyong paniwalaan na walang alam si Bongbong sa usapin ng impeachment ni Sara. Katarantaduhan yan. Alam niya lahat. Yan. Kinokontrol lang niya ang takbo. Jokiano, shout out Karox, baka nagpapa-importante lang si SP o baka naghihintay pa. Naninisi pa. Wala pa namang napakitang maganda yan. Patay tayo dyan. Jokiano ulit Dapat dyan, si Bakin na din. Ipalit si Senador Risa. Siya lang ang matino dyan. Patay tayo dyan. Jokiano ulit, ang dami. Baka naman napartihan ng pusit
kaya ayaw kumilos. Patay. Ano to? Joke yan ulit. Gawin na lang palaman sa tinapay na may amag. Yung cheese. Patay tayo dyan. Magalit sa isihat niyan. Maril pa yan ulit. Maaari pong kumilos naman ang taong bayan kapag napakaliwanag na dapat convict siya tapos. Convict siya tapos itong mga senador ng Duterte nagsigara palan na hindi convict ang hatol nila unless kumilos ang long arms ng palasyo. Di ba? Pwede yan. Federico Mandak, shout out. Sa pakiramdam ko lang itong si Cheese ay feeling pa importante. Yumayabang lalo. Gusto niya pa si Presidente pa ang tatawag sa kanya para magpatawag ng special session para talakayin ang impeachment. Umiiwas si Cheese na masisi siya. Parang hugas kamay siya. At sinisisi niya ngayon ang mga kongreso dahil pinatagal daw nila yung impeachment, nagtuturo na. Ayaw niyang masisi pero hindi niya naiisip. Sa kanya lahat babagsak yan dahil hindi niya agad inaksyonan. Meron namang paraan ayaw niya lang gawin. Ang tanong, bakit? Yan. Ang tagal nung June 2. Anong June 2? Kasasabi lang, after the SONA na raw, umpisa niya impeachment, July. Tama si Atty. Bueno. Maraming pwedeng gawin si Duterte. Strategist yan. At tuso daw yan. Diba? Yun yung sabi ko You smell like hell, Sarah. Mary Ruiz, galit. Erlinda Aquino ulit. Kuya, kaya ganito ang ating bansa kasi ang ating batas butas. Kaya mabuti na lang pumasok ang ICC. God bless us, Kuya. God bless. Erlinda Aquino. Marlene Season, welcome to the club. Dahil sa kagagawan ng dating administrasyon, ang nag-ani ang bagong administrasyon, maraming kagagawan nila. Totoo naman. Mayroon Ruiz ulit. Si Duterte these Dutertes are uncivilized people, mountain people with very low personality. Diba? Sindikato nga raw yan, mafia. Davao Mafia. Mayroon Ruiz ulit. Alam nila kung sino pagtatatapalan nila ng pera, di ba? Mga generals, no? Kernel, yung mga nagitauan nila. Tapos, naging aso nila ginamit nila si Panelo. Ipa to isa. Yari Roque, mga dating mga, matitino. Yan nangyari. Meron Ruiz ulit, beware, Filipinos. God save the Philippines from the barbaric Dutertes. Mentally ill. Galit si Mary Ruiz, Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Tingin ko mukhang na-impluensya nito si Chis Escudero ng mga galamay ni Duterte sa Senado. Halos lahat kasi sa Senado ay mga tuta ni Duterte. Ted, shout out Ted. Kababayan natin itong si Escudero, ka, Roque. Oo nga Taga saan ka ba, Ted? Pero hindi ngayon. Dapat talaga kahit papaano, may ginagawa ka agad, SP Escudero. Pagkatanggap mo ng impeachment complaint, kung ayaw mong bugbugin ka pa ng bayan, mag-request ka na ng special session kay BBM para maumpisahan na ang impeachment ni Sara. Hindi lang. Hindi ako naabura. Tinulugan niyo dyan sa Kongreso, pabanjing-banjing kayo. Ngayon, kami apura nyo. Hindi. Pagkatapos ng SONA, sa umpisa niyan. Ramon Valencia, shoutout. Bossing, ako naniniwala na hindi nanonood yung mga sinatong na yan, maliban kay Senador Risa, kasi mas maraming matalino sa Kongreso kaysa sa kanila. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Ramon Valencia ulit Bossing, hindi ako doktor, pero sa mga pinagsasabi ni Sara Kim, opinion ko, may something yan. Marami ang nahawa mga DD shit Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Eman Scalonanak, Impong Basyang, Team Tea Deli po, kumakaway ng may ngiti at bumabati po ng mapagpalang buhay sa buong Team Rocky Warriors the Great, Sir Rox.
Walang kamatayang impeachment to the max. Pa rin ang topic ng bayan. Ano po? Totoo nga walan yun walastik pa. Di ko po maintindihan bakit ang dami-dami pa pong drama. Paikot-ikot pa, papetik-petik. Alam mo sir? Alam mo sir, Keso. Keys. Ganito lang po yan. Ano po? Ikaw po naandyan bilang pinuno at representante po ng taong bayan. Ngayon, kung ikaw po nag-iinarte at gustong maging bida pero ayaw gawin ang trabaho, sir, baka malamang ikaw po ang dapat yata na ma-impeach. Ano po? Ang linaw-linaw po ng nasa batas at pagpapaliwanag ng mga mas nakakaintindi at binasa po talaga yung tamang nakasulat sa batas. Sir, kung ikaw po nagtatanga-tangahan lang o nagpapapogi points ka lang po dyan, Sir Pogi, hiyang-hiya naman po kami sa inyo. Pagka po ganyan ang asta mo, ano po, baka mas okay po ikaw po lumayas na lang dyan at ipaubaya mo na po doon sa may kakayanan at may paninindigan para po ipaglaban kung ano po ang nasa mandato ninyo. Ano po, grabe na pong sobrang paluwagan at pagbibigay po at pagsaludo ng karamihan dito sa ating nagpagupit pogi din po ngayon ang ating kagalang-galang na si Madam Sapak. Ito at tsato di ba? Kaya po lalong rumerepeke ang matabil na bunganga niyan. Kasi alam niya po, may natitira pa po siyang kakampi dyan sa Senado. Kaya masasabi ko po, puro po kayo talaga mga buwisit at mga walang silbi. Mga leche, yun na, may galit na naman. Dapat talaga sa inyo, pagbuhol-buhulin at isama kay Madam Sapak doon, mapatapon sa West Philippine Sea. Puro kayo mga taksil sa bayan, mga buwisit, impong ba siyang signing off na po muna. Bago pa po ako tuluyang mabuwisit sa mga pisting yawa, Sir Rox, hanggang sa muli po, ang inyo po lahat, tunay pong nagmamahal. Katipunera po ng Cavite, di po uurong sa kahit anong laban. Ito po ang makulit at asungot ninyong Tia Deli. Thanks. Sir Rox, sa walang kamatayang pagbati, God bless po. Shout out ulit kay Sister Grace. Friends, salamat sa care mo sa nangyayari sa buhay ko Itong buha ka ng masamang murahin itong Grace Ching say ka, wala ka talaga sa ayos Alberto Ulaer, shout out. Karaoke, nag-aantay pa yata ng lagay. Magkano Korean karaoke? Patay tayo dyan. Yan, Dimango, my friend, shout out Elizabeth Iscareo. Totoo yan, Sir Rox. Malamang na hindi boboto para ma-impeach si Sara ang mga judge at na senador. Yun yan. Inaasahan naman yan. Kasi nga, pro Duterte ang mga yan. At hindi para sa bayan ang mga yan. Kasi ang puo nila ay si Duterte. Kaya malabo yan. Ang may kasalanan dyan, itong mga bubutante at komelik na basta may pera ka at sikat ka, okay ka na at sure win ka na. Lalo pa at itinalaga niya ang mga nasa matataas na posisyon sa ating gobyerno para wala kokontra sa kanila. Yan ang asim ng mga Duterte. Totoo yan, Elizabeth, Pero alam mo, napakahirap niyan, puta na. Boboto ka ng akwitan sa mga ganyang klaseng kaso, mga presentasyon ng Kongreso. Naku, puta. Kailangan mo talaga ng super kapal na mukha. Lalo yung pagbabanta. Sabi niya, hindi raw siya nagbanta. Putong mo. Sino yung nagbabanta? Multo. Ay, nako. Sara. Ewan ko sa'yo. Ted ulit Palagay ko, karaoke. Ang God Save the Philippines na sinasabi ni Sara ay kaparis din ng utak niyang walang laman. Saan naman sila kukuha ng puwersa para brasuhin ang Pilipinas kung yan ang tinutukoy niya? Nilalangaw ang mga rally nila. Kung China naman ay pagmamalaki nito, buti nga para masubukan si Trump. Diba? Sang-ayon ako sa iya, Ted. Ramon Valencia. Bossing, yung kanta ni Gong D,
Para bang tutunawin na ang Pinas. Putik yan, damay-damay na. Yun nga di ba? MacArthur Park di ba? Ted ulit Sa ngayon, nakikita natin maka-Duterte talaga ang Senado. Paano ang majority ay Senador ni Rodrigo Duterte, kaya ang Senado ay para kay Duterte. Yung SP nila, mukhang may tamang Duterte na din sa utak, kaya pinatatagal impeachment ni Sara Duterte. Dapat maorasyonan ni BBM ang mga senador na tinamaan ni Duterte para manumbalik. Pero ang masama, pagkatapos nilang matauhan, magi naman silang makamarkos. Yan ang hirap sa mga senador na ito, parang mga zombie. Parang. PJ Show, shout out. Hello, Sir Rox. Yang si Escudero pro Duterte yan. So ano ang maaasahan mo sa kanya? Tawan-tawa si nakakahiya naman itong si Cheese. Hindi mo na inalam ang meaning ng forthwith. Abogado pa naman. Ewan ko sa kanya. Sabi niya ewan ko sa kanya. Ay, nako. DJ Show pala si Rox. Ito pa lang si Jimmy Bondok, tumatakbong senador. Kung ano-anong masasakit salita sinabi niya sa ABS-CBN noon. Mga salitang hindi makain ng aso. Tapos ngayon, sasabihin niya, ang ABS-CBN daw, ang the best network. Natawa nga ako Mga ka-warriors, please, sabihan ninyo ang mga kamag-anak ninyo, huwag iboto itong walang kahiyang Bondok na ito. Isa siyang mapagsamantalang tao sa nasipsip ng dugo ng mga Pilipino. Please, wag itong iboto. Maawa kayo sa mga sarili nyo. Totoo yan. Mukhang wala naman sa Mukhang wala naman sa mananalo. Bukas, papakita ko sa inyo kahindik-hindik na mga pwedeng manalong senador. Si Bam Aquino, nasa pang 15 yata, pang 16. Si Kiko Pangilinan, pero si Erwin Tulfo, kumbaga sa karera ng kabayo, pulling away. Bukas, pakita ko sa inyo. Number 1. Ewan ko na. Wala na talaga. TJC Opo. Basta tatak Duterte, bastos, walang modo, mapanlait, violente, tignan mo ito si Bato. Sasampalin pa yung party list congressman. Na stroke survivor, tapos sasampalin daw ni Bato para magpantay ang muka. Yan ang iboboto ng mga tao para Senado, pati ang PWD nagalit ng gusto sa kanya dahil sa kabastusan. Kolo mo naman si Bato, pugi. Ikaw sa lahat ng kalbo, ikaw ang pikit May sakit na pikit yan Si Bato. Kaya yan magkasay tayo. Ba? Tapos may payak-iyak pa. Ay, naku, Bato. Ako sa inyo kung paano na nalo itong mga to, putik na. Ay. Marilyn Season. Welcome to the club, Sino ba yung Duterte sa gobyerno natin ngayon? Wala namang posisyon si Duterte, Mga alipores, sunod-sunuran, walang prinsipyo. Totoo, Ay, mission accomplished, mga boss. Medyo maaga, hindi tayo inabot na 1 oras. Hanggang bukas po muli, Shout out, Boy Hong Kong, Balong. Brother Elias Isio, shout out, God bless po. Ay, nako. Gulo-gulo, no? Ewan. Pwede naman sampahan ng kaso na lang kung wala ma-impeach, di sampahan nyo ng kaso. Di ba? Ay, Lord. Ewan. Buhay. Diba? Magandang gabi po, mga boss. God bless.